So kung Rusi Flash owner ka at palaging nalulubat ang battery ng motor mo, then panoorin mo ang buong video na to bago ka magpalit ng kung ano-ano. So yung motor natin ay meron siyang tinatawag na stator and rectifier. Itong dalawang to ang responsible sa mabuting charging ng ating motor and yung electricity supply kasi yung stator natin, siya yung nag-generate ng alternating current na kino-convert naman ni rectifier into direct current which is itong 12 volts na dinidistribute na throughout sa ating component, sa dashboard, sa ECU, sa fuel pump para gumana yung ating motor. Now, kapag merong problema sa isa sa dalawang minention ko na stator at rectifier, ay magkakaroon talaga ng problema yung ating motor. At ang unang sintomas ay palaging lowbat na battery. So kapag bago pa yung battery mo, wala pang 2 years and palagi talaga siyang nalolobat, then posibleng meron ng problema sa charging system mo. So share ko lang yung experience ko sa nangyari sa Rusi Flash ko. Ang problema is hindi na siya nag-charge. Try natin i-start. As you can see, so ayaw na siya start. So ang ginawa ko, bumili ako ng bagong battery. I don't know exactly kung okay ba tong brand na to pagdating sa battery kasi kilala ko to pagdating sa mga brakes, mga brake pads and brake shoe. Pero sa battery wala akong idea. And yung battery kong luma, mind you guys na 8 months pa lang siya. Hindi pa siya umabot ng 1 year. Pero yun nga, bumili ako and then kinabit ko kahapon. And guess what? Ang nangyari, wala pa rin. Yung reading ng voltmeter ay nasa around 12.3 and 12.4 which is hindi talaga nagcha-charge. Kasi pag naka-charge yung motor mo, usually, generally, hindi lahat, nasa 13.5 to 14.5. So yun nga, hindi pa rin kumakaga. So, as a responsible owner, dapat i-check mo yung mga wirings kasi posibleng magkaroon ng tinatawag na parasitic drain. Kahit full yung battery mo, kinaumagahan, lowbat na naman. Ano ba itong mga parasitic drain? Pwedeng shorted na wire and posibleng sirang relay. Kasi ito yung kadalasan na dahilan kung bakit nalulubat yung battery natin. First step, dapat i-check yung wirings. So, in my case, wala namang problema ang mga wirings. So, ang next step na ginawa ko ay hinanap ko yung ground. Kasi ang ground, importante siya. Kasi yung body ground, pag maluwag, hindi nagkakaga ng matino yung motor natin. So, posibleng yun ang dahilan. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko yung mga ground. And once nahanap ko na, nilinisan ko, and hinigpitan ko. So, wala pa rin. Kaya, ang hinala ko talaga ay yung rectifier or pwede yung stator. So, okay lang yung rectifier kasi yung rectifier is nasa around 800 pero mahal pa rin. Compared naman sa sa stator, mas mahal yung stator. So, mahirap talaga siyang i-troubleshoot. So, ang iba, ang ginawa nila, hula-hula na lang. Pero which is that's the reason why you are watching this video para hindi ka matulad sa kanila na magpalit ka na lang ng kung ano-ano tapos wala pa ring solusyon yung problema mo. So ang ginawa ko, sinubuksan ko sa mekaniko ng Rusi. So ang ginawa niya ay binuksan niya yung stator cover and ito yung pruweba. Itong ating magneto side cover gasket. Ayan, ito yon. So, pang Supremo to guys, or pang CRF. Ayan. So, to make the long story short, nung binuksan na namin, pagkakita ko sa stator, wala namang sunog. And yun nga, upon checking, nakita namin na putol yung wire. Kaya, wala siyang matinong supply doon sa ating motor. Yun yung dahilan kung bakit mga ilang linggo na lowbat yung battery natin. Ginawa namin is dinugtong namin, ginamitan namin ng soldering wire and soldering iron, mga ganon. And make sure guys, kapag nagdudugtong kayo ng wire doon sa ating stator
dapat yung automotive wire, yung mga wire na galing sa sasakyan or wire sa motor, dapat huwag kayong gumamit ng pangbahay na wire or kung ano-anong wire na hindi automotive. Dapat automotive wire kasi pag pambahay na wire yung ginamit nyo ay tunaw yan. Mga isang araw lang tunaw yung wire ninyo. So dapat automotive wire talaga yung gagamitin. After that, after nyo ma-installed, ito yung video. Ayan, as you can see. And as you can see, okay na siya. Yan guys, I hope nakatulong sa inyo tong video na ito. And kung nakatulong to sa inyo, please do subscribe and don't forget to leave a like. So see you sa susunod kong video. Yeah.